Samantala, lubhang nabahala si Senator Risa Hontiveros sa pagkakatuklas ng Chinese military uniforms mula sa naarestong undocumented Chinese nationals sa Mariveles, Bataan. Pagbubunyag ng senadora, kapareho ito ng mga uniformeng nakumpiska sa mga nakalipas na pogo raid sa bansa. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Nakakaalarma na ang ginagawang pangimasok ng China sa ating teritoryo. Ito ang babala ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng kanyang ibinulgar na 13 undocumented Chinese nationals ang natuklasan ng Philippine Coast Guard sa isang dredging vessel na MV Harvest 89 na kanilang ininspeksyon sa Mariveles, Bataan. Ito ay ng kanilang inakyat ang barko noong November 26 ng hapon para matiyak ang Master's Declaration of Safe Departure o MDSD nito. Noong unay ayaw paakyatin ng mga tauhan ng Coast Guard dahil maayos naman daw ang kanilang kalagayan ngunit nagpumilit ang mga ito. Unang nakita ang 9 na undocumented Chinese nationals bago nadagdagan ng 4 na iba pa. Maliban sa mga ID at alien employment permit na ipinakita ng mga ito, ay ang nakakaalarma ang uniforme ng People's Liberation Army o PLA ng China na nakita sa barko. Walang pinag-iba ito sa mga uniforme din ng PLA na nakukumpiska sa mga raid sa mga pogo. Kaya't ang tanong, ito ba ay nagkataon lamang at ano talagang pagkataon ng mga Chinese nationals na mga ito? Babala ni Hontiveros, ang ginagawa ng mga itong dredging ay hindi lang makasisira sa ating ecosystem, kundi sa buwan ng karagatan. Ang kumpanyang nasa likod nito ay ang China Harbor Engineer Company o CHEC na blacklisted ng United States noong 2020 at blacklisted din ng World Trade Organization. Inirekomenda ni Hontiveros ang masusing investigasyon ng Department of Justice at busisiin ng alien employment permit ng mga Chinese nationals na ibinigay ng Department of Labor and Employment, environmental impact assessment ng DNR sa mga dredging operations, policy review sa lahat ng mga kasunduan para sa resource extraction sa ating mga katubigan at bigyan ng karagdagang equipment ang Philippine Coast Guard para sa kanilang ginagawang pagbabantay sa ating maritime territories. Mas nakapagtataka, may nahanap na PLA uniform on board. Parang yung mga PLA uniform na nahanap sa mga pogo. Dredging operations conducted by Chinese vessels in our waters have long alarmed the communities on the affected coasts. Dredging does not merely reshape the seabed. It disrupts ecosystems, destroys marine habitats, and contributes to long-term ecological imbalance. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.